Ang kampo ng mga Duterte ay umaasa na mariresolba na ng kataas-taasang hukuman yung mga petisyon kagaya ng habeas corpus petition para naman sa dating Pangulo. At kaugnay niyan, may pag-uulat si Bombo Grant Hilario. Maasya ang kampo ni former President Rodrigo Roa Duterte na ireresolba na ng kataas-tasang hukuman ang mga petisyon patungkol sa umunoy ilegal na pagkakaresto sa dating Pangulo. Sa eksklusibong panayam ng Bombo Radyo kay Attorney Salvador Paulo Panelo Jr., kanya ibinahagi na inaasang anumang oras ay pagdedesisyonan na ng Korte Suprema ang patungkol sa kaso. Alinsunod niya ito ng hingin na kamakailan ang memorandum ng magkabilang panig sa petisyon inihain ng mga anak ni Duterte. Naniniwala si Attorney Panelo Jr. na ang aksyon o kautusan ito ng hukuman ang siyang huling bahagi na sa proseso bago tuluyang mag-issue ng pinal na resolusyon. Ang naturang abogado ay ang siyang legal counsel ni Veronica Kitty Duterte sa petisyon habeas corpus na kanilang inihain sa Korte Suprema. Walang update sa ngayon. Ang pinakahuling nangyari dyan sa kaso ay require ng Supreme Court, ng Korte Suprema natin na magsumite ng mga memorandum yung mga partido dito sa petition for habeas corpus. So yan po yung mga petitioner, kasama na po yung kliyente naming si Kitty Duterte at si Mayor Baste at saka si Congressman Polong. Nangangahulugan na yun na yung huling pleading or filing na hihingi ng Supreme Court bago magdesisyon ito. Typically sa isang kaso, ang memorandum yung huling hinihingi ng korte. So, umaasa tayo na any moment pwede nang magdesisyon ng Korte Suprema. Diyan naman ang naturang abogado na problema na umuno ng ehekutibo o gobyerno na maiuwi pabalik ng bansa si former President Duterte. Ito'y sakaling pabura ng Korte Suprema ang kanilang petisyong habeas corpus at atasan ng mga respondents na ibalik at ipresenta sa hukuman ang dating Pangulo. Ang posisyon namin dyan mula sa simula ay problema yan ng ehekutibo ng gobyerno natin kung paano nila mapapauwi si Pangulong Duterte na habang nakakulong na sa ICC. Ang posisyon namin, dahil silang may kagagawan yan, silang gumawa ng problema na yan, sila din ang dapat humanap ng solusyon para mapabalik siya. Sa kabila nito, positibo ang kampo ni Duterte na mayroon pa rin paraan o hakbang maaaring gawin ng gobyerno upang maibalik ang dating Pangulo sa Pilipinas. Maaari niyang makilahok ang gobyerno sa International Criminal Court at igit na kaya namang magsagawa ng sarili paglilitis ukol sa kaso. Batay raw kasi sa Rome Statute ng International Tribunal, nagkakaroon lamang ito ng jurisdiksyon sa oras na walang kakayanan o ayaw magsagawa ng paglilitis ang Estado sa mga individual na sasangkot sa krimen. Pero kung ako ang tatanungin nyo, ang nakikita kong mga paraan kung paano mapabalik ay ang pinaka madali dyan ay makilahok ang Philippine government sa ICC at sabihin sa ICC na meron kaming kakayahan na litisin si Pangulong Duterte dito sa Pilipinas. Kaya ayon na rin mismo sa Rome Statute na nagsasabing meron lang jurisdiction ang ICC kapag ang isang bansa na miyembro nito or dating miyembro nito ay walang kakayanan or ayaw litisin ang isang taong na akusahan ng krimen na sakop ng Rome Statute ay walang jurisdiction ng ICC. So yun ang pinakamadali. Na ang Pilipinas mismo makilahok at sabihin sa ICC na dito na lang namin lilitisin si Pangulong Duterte. Sa kasalukuyan, nakabinbin pa rin ang mga petisyon sa Korte Suprema may kinalaman sa pagkakaaresto at pagpapadala kay dating Pangulong Duterte tungo sa The Hague, Netherlands. Nag-uulat mula dito sa lungsod ng Maynila, ito si Bombo Grant Hilario and this is Bombo Radio Philippines, the #1 most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected.
anytime, anywhere.